And sabi ko, natutunan ko to dun sa isang kaibigan ko. Sabi niya, cheap things never good, good things never cheap. Diba? Yeah, correct. So, kumbaga, bibili ka ng produkto, yung sakto yung price, pero you have the quality. Tsaka, pinapasok natin to sa katawan natin, di ba? Huwag kang mahiyang sabihin yung problem mo. Kasi meron at meron na tutulong sa'yo. Nag-join ako sa mga community para at least, kasi puro basa lang ako, may magbasa, magkukwento ako sa kanya. Kasi teacher Dad, sabi ko, Dad, nasa tamang ano pala tayo. Track. Pero saan kayo humugot ng motivation and lakas ng loob para mag-bend? Actually, coach, wala ako sa wala sa personality ko kasi ako yung taong sobrang mahiyain. Ayoko ng ganito. Ayoko ng basta Exposed. hindi ako stage person. Kaya nga meron akong ginawang parang video na yung sakit pala nakakayaman. Kasi there are a lot of people na ang thinking nila bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit. Although ako yun din po yung naramdaman ko. Kasi nung nagkaroon ako ng health issue, sabi ko, ang bata ko, ba't ako nagkaroon ng ganong sakit? Parang lahat naman, nawala na ako ng tatay. Parang, alam niyo yun na parang sobrang... Sinisi mo na lahat. Sobrang less fortunate ka sa buhay. Sabi ko nga, God is good all the time God is good. Na parang yun yung ginawang way ng creator natin, ng Panginoon Diyos, para bigyan ako ng magandang opportunity sa buhay. Hello everyone, welcome to another episode of our podcast, and we are PlayPod. Alright, so we have a special guest for today. I think Dennis will introduce them to us. Yes, so we are privileged na nandito yung ating special guest today, this episode. This is our fourth episode. Since we started this, we opened this, this the playground, So we have here Gren and si Jo. So they are a couple, and then they represent the company Angat Corporation, and the brand name is King Tut. Yes, welcome to the playground and to the PlayPods. Thank So you. we're so excited to hear your story about the product, of course, and then yung story niyo din as a couple and yung experience niyo sa business. Yeah, so how did you start, siguro yung early in your career, no? How did you start yung business? I think you mentioned before na meron kayong other business din na start. And then paano niyo na-discover yung King Tut? No? Yeah. Way back 2007, nagkaroon kasi ako ng health issues. I was 27 years old during that time. Nagkaroon ako ng kidney and fatty liver. Tapos, na-hospitalize ako for almost 6 months. So, Tagal. halos, parang pabalik-balik sa hospital. And then, syempre, naghahanap tayo ng remedy para sa health natin. Paano maayos, mga katong. Kasi, during that time, akala ko end zone na eh. Kumbaga, Correct. parang hopeless case na Pero ako. bata pa, 27. Yes. Tsaka hindi ganito yung itsura ko talaga. As in, parang isang bulati na lang yun. Hindi pumipirma. Pero ano na kayo nun? Magkasawa na kayo nun? Couple? Yes. Hindi pa tayo. Hindi pa. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kami. So, kinasal kasi kami 2009 eh. So to cut the long story short, yung during that time na may health issues ako, dun ako nakakita ng isang supplement products from US na nakatulong ng malaki sa health ko. And then working ako noon as an employee sa LBC, and then my wife naman teacher siya sa public school. Teacher ka pala. Hindi halata. Teacher siya, nagturo din siya sa private tapos sa public. So, kumbaga marami kaming mga challenges, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, talagang ang dami namin mga pinagdaanan din. And then, after that, ang nangyari sa akin is, nung nagkaroon ako ng health challenges, na-discover namin yung supplement na yun. May stranger lang na nag-introduce sa akin. Bali, kakilala ng kakilala ko. Hindi ko siya kakilala personal. Kaya, sa akin naman, syempre, naghahanap tayo ng solusyon for my health. So, sabi ko, why not try? So, sabi ko, opportunity yun para makatulong sa health ko. So, sinubukan ko na yung product. After 3 months, maganda yung naging result sa akin. Naging okay. So, na-clear out ka dun sa mga medical issues mo before? Yes. Kasi for operation dapat ako eh. For operation, tapos tumaas yung creatinine ko, for dialysis din dapat. Wow. So, yun, nakatulong ng malaki sa akin yun.
during that time, that product is only available in US. Hindi pa siya available dito sa... So, siniship pa dito? Siniship pa? During that time, order sa US, it took 3 months bago dumating yung product. Yeah, oo. So, walang... Ang nakita ko noon, kasi empleyado ako sa LBC, ang nakita ko noon, sabi ko parang magandang opportunity to start. Wala nagmamarket. Tama-tama sa LBC ka nag-work. Wala nagmamarket dito sa Philippines. So, sabi ko, why not try na subukan nating i-market? So, doon po nag-start na na-involve kami sa supplement industry. I see. So, for ngayon, mga 17 years na nasa supplement industry kami. Ano yun? Parang direct selling, no? Yes. Direct selling. So, ginawa ko yung business in part-time employee. After 3 months, gumanda yung yung kita ko, nalalakihan na nung sa salary ko, employment salary. After 6 months, doon na po ako nag-decide ng Nag-decide ka full-time. na. And the rest is history na. So, yun yung transition mo from being an employee to having your own an entrepreneur. Business. Nagkaroon ba ng regret or? Actually, yung regret, wala. Kasi for me, parang it's a new avenue para sa dun sa future namin, sa career namin mag-asawa. Kasi nga, 2010, nag-resign siya sa teaching. Okay. So, hindi na So, sabay kayo nag-resign or? Nauna Siya po po ako. muna. Nauna siya. Tapos ikaw naman. Paliblib lang. So, lagi ko sasabihin sa sa principal namin, may sakit ako. Every month kasi kailangan umatin ako ng training. So, kasi malaking bagay po yung training na babago yung mindset mo. Tapos, kapag yung atmosphere mo, mga positive, so nai-impluwensyahan ka. Talagang nabubuhayan ka ng loob kahit nanghihina ka na. Dahil yung mga kasama mo, positive. So, yun din yung ano mo siya. So, yung direct selling nyo before, you're doing it as a couple na? Ako nung una, tapos there were times after ng school niya, sinasama ko siya. Okay, siya naman. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kami. Strict yung parents niya. So, napapagalitan lagi siya. So, kaya din sabi ko, parang yun din yung naging motivation ko, yung drive ko na kailangan pagbutihin ko yung ginagawa ko para kapag okay na, pwede na kaming magpakasal. Mag-settle down na sa ano. Pero saan kayo humugot ng motivation and lakas ng loob para magbenta? Kasi sa LBC ba, nasa sales ka na talaga or ibang function? Actually, coach, wala ako sa wala sa personality ko kasi ako yung taong sobrang mahiyain. Ayoko ng ganito. Ayoko ng basta exposed. Hindi ako stage person. And siguro ang naging motivation ko kasi 2 years old pa lang namatay na yung father ko eh. So, kumbaga lumaki ako walang tatay and then yung yung buhay namin, probinsya taga Quezon. Talagang galing kami sa hirap ng buhay. So, magkababayan pala kayo nito? Kalawag, Quezon po. Oo nga, nabanggit ko na nga pala. Lucena ako. So during that time, yung mother ko, 2 years old pa lang, since namatay na yung father ko, yung mother ko pupunta ng Laguna para mamasukan, maging katulong. So naiwan ako nun sa province. Lumaki ako sa iba't ibang bahay. I see. Tsahin ko, tsuhin ko, hanggang sa 7 years old ako, natatandaan ko nga, every time na yung mother ko uuwi ng probinsya, galit ako. Galit ako sa mother ko kasi parang ba't ako iniwan during that time. So hanggang sa lumaki ako, naintindihan ko the reason bakit pala kami iniwan kasi nga naghahanap buhay din. Kasi bata pa rin ang mother ko noon eh. Right. So hanggang sa dumating yung time na 7 years old, dinala niya na ako dito sa Laguna. So, nung napunta ako ng Laguna, syempre parang, noong kasi pag taong probinsya ka, alam mo yun, taong probinsya ka, pag pumunta ka sa Medyo City, parang ibang Saka malalim pa ang punto mo noon, taga Quezon. Di ba? Ngayon parang wala na masyadong Quezon. Taga Laguna na siya, malapit na yun sa Manila. Kaya nga, sabi ko nga, nung first time ko nandating dito, alam mo yung unang pasok mo sa Jollibee. Yeah. Jollibee. Correct. Parang heaven yung amoy. yung amoy lahat. Parang, may ganito pala. So parang gano'n. Kaya sabi ko, yun yung naging motivation ko. Sabi ko, mahirap pala maging mahirap. Totoo. So sabi ko, gusto kong umasenso sa buhay. Gusto kong kahit pa paano maging successful.
Kaya nung nakakita kami ng right opportunity, kaya nga meron akong ginawang parang video na yung sakit pala nakakayaman. Kasi there are a lot of people na ang thinking nila bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit? Although ako, yun din po yung naramdaman ko. Kasi nung nagkaroon ako ng health issue, sabi ko, ang bata ko pa, ba't ako nagkaroon ng ganong sakit? Parang lahat, nawala na ako ng tatay. Parang, alam niyo yun na parang sobrang... Sinisi mo na lahat, Sobrang less fortunate ka sa buhay. Tapos mahirap ka. Ang dami kong tanong during that time. Pero, yung pala, sabi ko nga, God is good all the time. All the time, God is good. Na parang yun yung ginawang way ng creator natin, ng Panginoon Diyos, para bigyan ako ng magandang opportunity sa buhay. Correct. So yun, doon kami nag-umpisa ni Mrs. na natagpuan namin yung product because of my health issues. Nag-okay yung health issues ko, the whole family. Siya, for cancerous siya sa lalamunan. Okay. Yeah. Kasi teacher, lagi nawawalan ng boses. Diba? Kwento Lagi nagsasalita. Opo, kasi overusing. Sa government kasi, di ba, public school, na kami po yung na-headlines na ang estudyante 100 plus, nasiksikan. Yung una po yun, that time, 2000 something po. Sa Binyan yan. Yes, yung pasok ko na headline yun na gano'n ang senaryo ng public. Classroom, Yes, so talagang, yung boses mo, tapos ang init, di ba, ang sarap uminom ng malamig. So doon ako so nawawala yung boses ko. Ang pinaka-maximum lang niya, 30 minutes. After nun, nawawalan po talaga ako. Ang nakatulong din po yung product na actually marami na kaming na-try na product, pero siya talaga yung nakatulong po sa akin. Kaya, nung nag-okay na ako, yung pa rin ang reason ko sa principal. Yun. Opo. Yeah. So after all the hustle and grind, nung ginagawa niyo, direct selling, etc., kailan niyo nasabi na parang you made it? Parang okay na tayo, ang ganda ng pasok ng natin. Ganyan. Komportable na tayo, something like that. So actually, nung bago po siya mag-resign, during that time, parang nag-earn ako ng mga around 100 to 200,000 per month. So, dun sa ginagawa ko na opportunity. Nung kinoconvince ko siyang mag-resign, nung una, sabi niya, masaya siya sa ginagawa niya as teacher. Kasi natutuwa siya every time na gumagraduate yung mga student niya. Siyempre, parang fulfillment niya as being educator. So, hindi ko talaga siya ma-convince kahit na medyo okay na yung income. Kasi, siyempre, alam naman natin sa ganong industry, sa MLM or network marketing, ang mindset, ang thinking ng mga tao, hindi stable yan. Parang ganon. So, hanggang sa dumating yung time na sabi ko sa kanya, alam mo, ako, etong ginagawa ko, parang aring educator. Kasi, ini-educate mo yung mga tao for them to become successful in life. Right. Kumbaga, ibang avenue to na parang meron kaming mga tao na sasabihin sa amin, nagpapasalamat, bakit nabago yung buhay nila. Na, kumbaga, may mga na-accomplish na rin, may mga napundar na rin sa kanila, and then kumikita na rin na maganda. So sabi ko, walang pinagkaiba sa pagtuturo. Ibang way nga lang ng pag-educate ng tao to. Right. So nung nung nakita niya na every time may mga events, sinasama ko siya, yung mga tao nagpapasalamat sa akin, ganito. So parang dun siya nagkaroon ng okay, sige, samahan na kita, gawin na natin yan. So, nag-decide siya noon, siguro average income ko nun per month, mga 300,000. So, dun kami nag-start. Then, nung 2009 nga, nagpakasal kami. After that, 2009, nagtuturo pa rin siya. And then, nung nakita namin medyo gumaganda na yung income, dun kami nag-decide na gawin na pong full-time. Na which is mas naging productive kami, mas bumilis yung takbo ng negosyo. Saka, hindi rin ako hirap kasi magaling kasi siya sa mga events . Yun yung forte niya. Pag-create ng events. So, marketing to. Marketing. Yes. Events. Parang na-complement yung inyong mga skills. What year was this nung nag-resign ka? Nag-retire? 2010. 2010. Okay. 2010. Okay. How was the transition from being a teacher to being an entrepreneur? I mean, nahirapan ka bang mag-adjust? Medyo, kasi pagka oras ng alas 2, alam ko na ganito na may papuntahan ko si estudyante. Ganun. So, may na-miss kang part. May adjustment po. Sabi ko sa kanya, parang nami-miss ko yung teaching. Sabi ko sa kanya. Pero during that time kasi, ako kasi, ang pinaka-dream ko talaga, makasakay ng airplane.
Okay, okay. Yun yung talagang dream na dream ko. So, that was 2009, nagkaroon ng parang travel incentive yung company. Ako kasi yung tao na pagka may mga challenge or may mga promotion, I'll see to it na mag-grab ko yun, makuha ko yun. So, lagi ako nagka-qualify sa mga incentive ng company. During that time, ang first incentive trip ng company is Macau and Hong Kong Disneyland. So, syempre ang Disneyland, dream ng mga Correct. Must, Pinoy. must Oo. visit talaga Yun siya. talaga yung bansa Tapos, na laging Yun ang default. Tapos nakakatuwa doon, coach. Nung sa training kasi nung umattend ako, I don't know kung yung iba naniniwala dito, yung dream board. Oo, Ayan. dream board. Ako, we do that. Yeah. Oo. So yung dream board, we created the dream board. Nagupit kami ng mga magazine, nilagyan ko yun ng picture, nilagyan namin ng date kung kailan. Alam mo yung, nung nagka-incentive yung company, Macau and Hong Kong Disneyland, tapos dream ko nga na makasakay ng airplane. Kung ano yung picture na nandun sa dream board namin, yun yung picture na nakalagay dun sa website namin. As in, yun na yun talaga. Nice. Yun na yun talaga. So sabi ko, hindi malayong makano. Which is, nag-qualify po kami doon. Kaya first na sakay ko ng eroplano, first na travel namin is Macau in Hong Kong Disneyland. Sabi ko nga nung kahit dito lang sa Pilipinas. Basta makasakay ng airplane. Yes. Pero doon ko nga nakita na dapat yung pangarap mo, huwag mong limitahan. Kasi correct. if you limit your dream, hanggang doon ka lang talaga. Correct. So yun, gumawa kami ng dream board. So nangyari yun, nakapag-travel kami. Tapos yun, the rest is history. Talagang, ang dami na rin bansa Unti-unting natin na fulfill yung mga nasa dream board niya. Opo. Every year po, mga exotic place talaga yung pinupuntahan namin na hindi kaya agad na mapuntahan. Correct. Oh. Yun po yung sobrang grateful po kami. Nice. So, halos lahat dun sa dream board, tawag dito, kumaga mga nangyari. Na-achieve. So, meron pa doon mga ilan. Although siya kasi, ang dream talaga niya, maging businesswoman. Okay. So, hindi ko rin alam na Di ba nandun na tayo ngayon sa point ng business woman Hindi, yun na mama? pagka lagi nyo pala talagang sinasabi, kasi sabi ko sa kanya, Pupunta ka talaga doon. Oo. hindi ako kaya ka nang suportahan. Kasi syempre po, sa network din kasi, iba-ibang klaseng tao. Nandun yung, kailangan kasi balance marunong ka mag-no. Ako kasi mataray, pero ako lagi ang nakukuhanan. Nautangan lahat hanggang di na mabayaran. Sabi nito, Heart of gold. ano ang effect ng pagkataray mo? Pero ikaw ang pinakamaraming pautang kaysa sa akin. Na hindi na po nabayaran. So sabi ko kasi, hindi yan magpapakasira kung hindi talaga kaya. Wala kasing tao na humaharap ng kahihiyan. 'Di ba? So ang sa akin lang naman kasi, as long as na may communication. Kasi na-experience na rin po namin talagang may utang eh. Pero, ang ginagawa namin, talagang miyat-miya. Nagpapaalam kami. Na-experience na rin po namin ipahiya kami na pinagkakautangan namin. Totoo pala yung pinikulang na frozen ka. Di ba yung sa pinikula po na frozen at gustong tumakbo na hindi makatakbo. So, totoo pala yun. Kasi na-experience ko po yun nung pinapahiya na kami sa supermarket. Sa Pure Gold po yun, di ka matatanda. Nag-grocery kami kasi nag-rent kami ng sari-sari store. Ang dami yung brands na advertise, LBC kanina. Yung Pure Gold. nagtitinda kami ng mga, di ba, chichirya, mga piso-piso, alam niyo naman sa tindahan, sari-sari store. Dumating yung, pinagkakautangan. Although hindi naman kami talaga may utak, nag-garantor lang kami. Sumigaw. Ayan. Sabi ko, gusto kong iwanan yung, Pinamili mo. hindi ko talaga ako makatakbo. Na-freeze. As in, hindi po ako makatakbo. So, totoo pala yung feeling na yun. Pero paano kayo nag-work as a couple? So I'm sure meron kayong mga hindi na pagkakaintindihan Ayan, siguro, no? interesting topic yan. How do you manage those things, mga conflict of thoughts and ideas, no? Actually, normal naman talaga yan sa relationship eh. Walang perfect relationship. And the more na mas nagiging complicated yan or nagkakaroon kayo, mas doon nababand yung relationship ninyo. And at the same time, mas doon lumalabas yung talent nyo parehas eh. So there were times talaga, minsan nagsisigawan din kami niyan. May time na talagang nagtatalo din kami. Siya kasi yung, kumbaga, ang tawag doon, devil advocate ba yun? Yeah. Tapos pag nagsasalita ako sa stage, siya yung nag-observe sa akin. Kasi syempre, I'm into business of people eh. Right. So ako nga, sabi ko nga sa ganitong industry, sa MLM, it's all about helping people's business. The more people you help, the more na mas na-stable yung negosyo mo, yung income mo. So siya yung laging nag-observe sa akin. Tapos
pag yun nga, hati kami ng work. Siya yung when it comes sa mga presentation. Kasi ako hindi talaga ako marunong sa ganyan eh. Ako, ibigay mo na lahat sa akin, lahat ng mga field activities. Yeah. Ako yung kumakausap sa tao, ako yung umaharap, ako yung gumagawa ng mga presentation. Kumbaga siya yung parang behind eh. So, siya yung behind the camera. back office. Back- Back office, siya yung gumagawa lahat. Wing beneath your wings. Accounting, di Yeah. ba? Accounting. At saka, ang ano kasi coach, ako kasi high school graduate ako. Hindi ako nakatapos ng college. So, kumbaga when it comes sa kumbaga yung although hindi naman hadlang yan para hindi ka maging successful Right. in life, diba? Right. But siya yung mas kahit papaano yung una educator siya, teacher. So talagang siya yung gumagawa ng lahat ng every time na may mga presentation ako, lalo na nung sobrang kaba ko nung ginawa kong speaker sa convention sa US. Okay. Nag-speak po ako sa Salt Lake sa Utah. Sobrang kaba ko nun kasi I'm thinking na magsasalita ka doon. Dapat pure English. Yan. Tapos, sabi nito, di, kaya mo yan. Sabi niya, naniniwala ako sa'yo. Tapos, nung during the presentation na may unang nag-present, unang nag-present is Puerto Rican. So, yung Puerto Rican, mayroon siyang interpreter. So, nagsasalita siya on his language. Kaya sabi ko, kaya ko to. So, kasi nakakapag-English ka. Kapag-English ako. So, parang yun, doon lumakas ang loob ko. So, nung una, kinakabahan. Pero siguro yung talk ko doon, mga 30 minutes eh. So, nung talk, parang ginanahan na ako kasi daming tao. Tapos, syempre, US convention yun. So, yun, parang sa una lang pala talaga mahirap. Pero ang maganda dyan, yun nga, merong partner ka. So, every time na, syempre, hindi naman laging nasa up moment ka eh. Right. There were times talaga minsan Up and down talaga. Roller coaster yan eh, di ba? Roller coaster ride. So, siya yung, pagka ako yung medyo na pinangahinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa, siya yung naman taga-push. Pag siya naman yung nawawalan ng pag-asa, ako naman yan. Parang ganun lang po. So, yun yung parang naging teamwork namin. Right. At saka ano po magandang bagay yung nakakapagbasa ka, naka-attend ka ng training. Kasi we always, ang isa sa na-appreciate namin yung nabasa namin na 5 minutes rule. Na kapag minsan kasi nasa event na kami, mag-walkoutan na kami, mag-aaway, hindi alam nung pupuntahan namin event na nag-aaway na kami. So merong 5 seconds rule na kailangan magka-count ka, pag galit na galit ka na, 5, 4, 3, 2, 1, baguhin mo agad yung emotion mo. Yeah. Kailangan focus ka ulit. 5 sec tattoo ka, di ba? Oo, Ito, yan meron po ako nung- yung kay Mel Robbins. Yan, si Five Mel secs. Robbins. Then si, naman, I don't know kung Si Lisa. anong, hindi, isa lalaki po yun 5 minutes rule naman. Kung meron kang problem, mo ng 5 minutes, 5 minutes. iyakan mo lahat. Pero after ng 5 minutes, That's it. bounce back ka na. So yun yung lagi namin tinatanda na may time naman talaga. Tao ka lang kasi, di ba, coach, kilala niyo ako minsan, pag nag-uusap tayo, ako emotional minsan, nag-o-off cam na lang ako, nag-uusap Naiyak na si kami. Jo. Pero we can relate kasi we as a couple din, we work together. So marami rin kaming mga misunderstandings. Pero I think yung important part of it is yung respect eh. As long as may respect siya sa akin, may respect ako sa kanya. Correct. 'Di ba? You listen to yung mga thoughts ng bawat isa. No? So pag ganun kasi masusustain mo talaga yung relationship eh. In our case naman, tayo siya yung visionary, siya yung, sa kanyang vision, ako naman yung nag-execute. So, kasi siya yung madaming ideas, madami siyang mga gustong gawin. And then, ako naman yung mas ma-field. So, ako naman yung nag-execute ng mga gusto niyang ideas. Which is, Like ito, works for us. Yung design itong The Playground, siya lahat yun eh. Yung execution. So yung idea lang parang sa akin. Tapos siya lahat ng execute. Siya na kumuha ng mga mural artist, yung design ng mga ganyan. Pero all of it ay mostly coming from my idea pero nagbabato rin naman siya ng ideas to me. Parang gano'n. So, I think yun ang importante sa mga couple that we work together, we don't compete with each Correct. other, di ba? Ganyan. Tsaka yung promise mo na nung nagpakasal ka, talagang kahit anong mangyari. For better or for worse, di ba? At saka ginagawa din namin, ma'am, talagang meron kaming panata. We start talagang at the 9 p.m., lahat kami ng family. We pray together. Pray talaga. Yeah, that's a Yeah. good practice. Kasi yun, lahat po, at saka magaang kasi doon yung time na dumating kayo. Oo. So, ang dami ng good news na nangyayari. So, grabe talaga si Yung Lord. power ng prayer. Yeah. So, yeah, doon tayo dun sa natin, one of our main topics, no, yung Angat Corporation.
So after that, yung stint nyo with the yung sa supplement and MLM, paano nag-build yung idea nung Angat Corporation? Paano siya nag-start? Yeah. Actually, Pandemic. 2018, nag-trip kami sa Peru, sa Machu Picchu. So, ito yun sa mga one of the exotic places na pinupuntahan nyo. Yeah. Actually, gusto kong puntahan yun, hindi pa ako nakapunta. Ay, grabe. sobra. Napaka... Iba sa picture at Pag actual kung- talaga. Kung ipapa-picture out ko sa iyo, coach, ano siya, very majestic yung lugar. Tapos mountainous siya na, as in sobrang ganda. Yung parang, kahit na ngayon ay 2024 na, pag pumunta ka doon, parang bumalik ka sa sinaunang Who came panahon. up with the idea na mag-visit sa Peru? Actually, Incentive. Incentive yun. Okay. Kasi parang hindi siya masyadong common na pinupuntahan. Yeah. Like, Correct. US, Canada. Kaya, Free lang po yun Europe, kasi. ganyan. It's very expensive kasi to go there. Especially tayong mga Pinoy, di ba? Kasi grabe yung Ang daming travel, mga tapos kailangan. mahal talaga yung So, sabi nga, nakita ko yun, mandaming mga artista na dream destination nila yung Machu Picchu, Peru. So, yun, nakarating kami 2018. So, may dun sa incentive trip, doon namin na yung Maca. Kasi yung ingredients ng products natin, doon ko na-encounter yan first yung Maca na kinakain yan doon ng mga local people sa Peru as their parang aphrodisiac or parang ang tawag niyan kung may Korean ginseng sa kanila naman Peruvian ginseng. Okay. So, nag-originate siya from Andes Mountain of Peru. So, yung Andes Mountain na yun, doon kami nag-horseback riding ng 5 hours. Wow. Sakit sa pet nun. Oo, kasi umakyat kami ng Andes Mountain, siguro mga ilang oras. So, part talaga yung itinerary nyo? Part ng tour. Okay, ng tour. Okay. One day tour yun eh. Hindi, may choices. Kaso yun po pinili namin. Yun ang pinili Kala namin. namin mga 30 minutes lang. Yung pala 5 hours. Iikutin nyo. Kaya po paglabas namin, nakaganan kami lahat. Kasi mahilig ako sa, Nakapumaka, ang sakit. coach eh, mahilig ako sa nature. Yeah. So, kaya sabi ko, parang gusto ko yung outdoor. So, yun, talagang umakyat kami doon, 14,000 feet above sea level yan. Pero hindi naman kami doon sa pinakasummit. Doon lang sa parang kung saan sila nagtatanim. Kasi doon ka magtataka, merong sobrang laking lake doon sa ibabaw ng Andes Mountain. So, doon actually nagtumutubo yun. Doon nila tinatanim yung maca. No? So, Maca is a root crop. root crop. Yeah, parang ano siya ng mga cabbage, mga Ayun yung family niya. broccoli, parang ganun siya. Oh. So, para siyang kamote, parang gano'n, root crab. So, Right. Yeah. Okay. So, parang, nung dumating kami doon, parang yun yung parang inihain sa amin na, so parang yun yung pampalakas nila. Appetizer. Yes. Appetizer. Oh, makikita mo doon yung mga tao, ang kikinis Gaganda ng balat. mga senior citizen na, pero ang lalakas pa nila. So, sabi ko, there's something, Tapos, kaya naman na yung products na yan is, meron akong kaibigan kasi naging president ako ng Jeep Club Philippines. Jeep. Yes, Yung brand na Jeep. So, naging president ako. Meron akong nakilala, naging kaibigan, nagmamanufacture talaga siya. Nito. Okay. So, naging customer ko siya sa parts ng Jeep. Bumili siya sa akin. Tapos, syempre, nasa sales ako eh. So, inalo ko siya ng product namin. So, sabi niya, naku sir, napakarami kong supplement. Sabi niya gano'n. So, na-introduce niya sa akin yung product na to. Sabi niya, Pero yun na yung brand. hindi, walang brand. Wala pa. Okay. Sabi niya, meron akong magandang na product. Tapos, binanggit niya sa akin yung Nung una, hindi ko pinansin. Tapos, after a year, kasi during that time, malakas, kumbaga, nakapokus kami doon sa ginagawa namin. So, after a year, kinulit na naman niya ako. So, sabi niya, sir, ano natin to bro, subukan mo, tingnan mo to. So, nung tinanong ko siya, ano yung mga ingredients? Nung sinabi niya sa akin yun, doon ako nagkaroon ng interest. Sabi ko, teka, ito yung nandun sa So, hanggang sa ni-research ko na, tapos inano ko na. So, sabi ko sa kanya, sige sir, bigyan mo ako, susubukan ko. Never tried any kind of mga feel na ganyan. Pero, sabi niya, ang difference nito, it's a food supplement. At saka maraming health benefits. Pinag-aralan ko talaga. Tapos yun yan, na-experience namin yan doon sa Peru. So, sabi ko, interesting. So, sinubukan ko. Maganda yung naging result sa akin. So, after that, yung ginawa namin, sabi ko, sige sir, bigyan mo ako ng mga sample.
So, binigay niya ako ng mga sample. Walang pangalan pa. As in, capsule lang yan na naka-blister. Pinamigay ko sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko. Tapos, inintroduce ko siya sa mga big bike community. So, lahat ng mga napagbigyan ko, lahat sila positive yung response. Tapos, nung time na hindi na ako nagbibigay, bumibili na sila kahit walang... Wala pang brand. Kahit Alam mo wala yun? pang label. Kahit wala pang label. So, sabi ko, malaki yung nito. So, hanggang sa, sabi ko dun sa kaibigan ko na, sabi ko, sige, mag-partner tayo. So, kaya yun, nag-manufacture siya. Nung una, inalo ko yan dun sa company namin. So, medyo parang sobrang tagal. Tapos, nag-pandemic. Naabutan ng pandemic. Nabutan ng pandemic. So, tapos, ewan ko ba, sa Facebook kasi, may mga posting doon na out of stock yung kilalang brand na supplement din, yung Robust. Okay. Na nakalagay sa mga drugstore, out of Out stock. of stock. Sabi ko, ganun talaga kalaki yung demand ng parang yun yung naglaro sa isip ko. Hanggang sa, yun nga, ginawa namin, nag-isip na kami ng brand name. Ng brand name. Okay. So, how did you come up with the brand name? Pero before that siguro, ano ba yung King Tut? Ano ba yung... Kasi I think di pa natin natanong yan di ba? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sa exciting part. Kasi alam naman natin, yung King Tut kasi, name, name ng pero ng Egypt. Okay. So, si King Tutankhamen, di ba? Kasi pag talagang pinag-aralan mo yung history nila, yung mga ruler nila, mga weird yung Mga pangalan. mga pangalan. Egyptian, Mga Egyptian. So, yung isa, si Nefertiti. Di ba? So, yung mga ruler. So, ako naman, nung una, dahil King Tut. So, parang, nag-iisip ako ng brand name na medyo may double meaning, may brand recall, tapos medyo comedy. Kasi alam mo naman, pag ang tao medyo parang kwela or medyo comedy, parang, tapos maalala nila. So, sabi ko, tinry ko, iginugel ko yung word na King Tut. So, pag meron niyang hotel na King Tut ang pangalan. Ang dami, no? So, sabi ko, I think wala namang masama dun sa word. Kasi for sure, sabi ko, sa Pinoy, iba ang tingin dyan. Correct. Iba yung basa nila dyan. Pero sabi ko, nasa sa tao na lang yan kung ano yung iisipin nila. So, sabi ko sa kanya, sige, subukan nating i-brand, i-brand, i-approve. Tapos, kinuwento ko rin sa mga kaibigan ko. Sabi niya, okay yan bro, maganda yung, unang suggestion ng isang kaibigan namin yan, King Cobra okay. Sabi Kasi ko, may Cobra na kasi may Cobra energy na. Tapos, sabi ko, parang So, sabi ko, pag na-approve to, so tuloy natin. So, yun, na-approve naman siya. And parang for me, ang King Tut kasi is, ruler, parang signifies royalty. Right. Tapos na one of the great ruler ng Egypt yan. Also, sad to say nga lang, at the age of, I think 19 years old, nagkaroon siya ng, di ko alam kung malaria ba yun or typhoid. Parang yun yung naging sakit. Namatay si King Tut. So, at the young age. Pero, kumbaga, yung as a ruler or pharaoh ng Egypt, very influential ka, powerful ka, royalty ka. So, parang, for me, yun yung sinisignifies ng product. That is the reason. Yun yung nilagay naming name dyan. Kaya, dito sa box, makikita mo yung si Pero. Eto, ayan, si Pero. Ayan pala. Ayan. So, para sabi ko, pag nakita nila, hindi naman bastos yung... nga. Diba? Kumbaga, naughty lang. Naughty lang yung dating. Tama. Yun ang tone natin. Parang naughty. Pero okay naman siya. So, sa mga audience, para lang ma-explain natin, kasi nakalagay dito is a dietary supplement for men. So, in reality, what's really the definition of that? A male, parang in other words, parang siyang male supplement. Correct. Kasi coach, sa totoo lang, tayong mga lalaki, ayaw pag-usapan yan Hanggat mare, brusco tayo, malakas tayo. Walang umaamin na lalaki na weak, mahina. Kasi pag sinabi mong lalaki, yan yung king Yan yung hari ng lahat. Kumbaga, siya yung decision maker. Siya yung Pero, on the other side, because of yung society natin, yung community, yung environment, yung nutrition, nagkakaroon na talaga ng challenge when it comes sa
men's health. Mm. Yan yung kalimitang nagiging problema ng mga kalalakihan na at the young age, nagkakaroon ng erectile dysfunction, nagkakaroon ng prostate problem. Right. So, sa totoo lang, in my experience in the food supplement industry for 17 years, Mm. no, na pag-ano ko dyan, ang laki ng contribution ng food supplement. Kasi it's like proper nutrition Mm. So, maraming mga kalalakihan na they go into yung mga artificial, mga blue pill. Na Right. which is Mga synthetic. Oo. Na which is nakukuha naman nila yung gusto nila, nakakapagbigay naman ng magandang performance or sabihin natin yung pleasure. But the problem is nako-compromise yung health. Kasi side effect. Yes. Gusto So, Tama naman yun sa mga organs. Yeah. So kaya ang sabi namin, ako naisip ko rin sabi ko why not came up a food supplement na hindi ganun siya ka-hardcore yung effect. Mm. Ibig sabihin hardcore in a sense kasi may mga taong gusto niya instant. Right. Sabi ko, pag instant nang hinahanap mo, parang instant noodles, di ba? Yeah. Pag kumain ka ng lahat ng mga instant food, yung buhay mo instant din. Instant Correct. That's correct. Yeah. Diba? That's a good explanation. Oh. 100% Di ba? Instant. true. Sige na, instant, yung lifespan mo, magiging instant din yan. Short na lim din yan. So, lahat ng instant, lahat ng madali mo nakukuha, hindi long term yan. Correct. Oh. Kahit naman sa business, pag minamadali mo lahat, Correct. hindi ka rin magiging successful. Possibly maging successful ka overnight. Pero, hindi siya long term. Short-lived lang talaga yung success. Diba? So, it's really a marathon. Diba? Yeah. Para ka nagmamarathon than a Yes. sprint. Pero, ang nakakatuwa, magugulat ka sa effect nito. Mm-mm. I mean, like, ako personally, hindi ko pa naman problema yung erectile dysfunction, pero nagkaroon ako ng prostate enlargement. Okay. Nagpa-check ako sa doktor, binigyan ako ng gamot, pero yung gamot, hindi rin maganda yung effect sa akin, yung synthetic. So, pinakita ko yan sa urology, sabi niya, hindi daw siya well-known about the brand. Hindi daw niya alam kung safe ba talaga yan. Nung sabi ko, Doc, kami yung nagmamanufacture niyan sa aming brand yan. O, sa'yo pala ikaw, subukan mo. Subukan mo na. So, sa madaling salita, in-stop ko yung traditional medicine, yung synthetic. Ito yung pinalit ko. So, after 2 months usage, nag-normal yung PSA ko. So, sabi ko, it really helps. Tapos, when it comes sa atin as mga kalalakihan, na kaya nga nagkaroon kami ng tagline dyan na kapag mahal mo, iking-tat mo. Kasi parang for me is mabuild yung relation ng mag-asawa. Right. Ng couple. Kasi yan yung kalimitang nagiging problema, nagiging challenges. So, kumbaga itong product na to, malaki yung magiging benefits niya, especially sa kalusugan nating mga kalalakihan. At hindi lang po yun. Nabibigay din niya yung tamang performance. Kasi Correct. the difference between our product at dun sa mga synthetic, yung mga synthetic, based on pag-aaral ko sa University of Google, lahat naman ngayon nag-google Correct. O kaya YouTube. or YouTube and O, si everything. GPT. Lahat ng Data mga si GPT. medical GPT. doctor, pakinggan mo. Iba na ngayon. Ang way nung mga synthetic is, kapag tinake mo siya, kaya nagiging instant yung effect niya, yung heart natin, pinabibilis niya yung pump para yung blood flow pumunta dun sa penile artery. And the problem is, the penile artery, sometimes yung mga veins and arteries natin, nagka-clog yan. Due to poor diet, yung lifestyle mo. Yeah. So, maraming factors. So, nagka-clog siya. So, pagka pinump ng heart mo yung blood papunta sa penile artery at barado yung mga ugat mo, doon nagkakaroon ng palpitation at nagkakaroon ng heart attack. Kaya sabi nila, hanggang langit yung kaligayahan, diretso na talaga hanggang langit. Kasi yung iba talagang doon na siya inaabot, di ba? Correct. So, yun yung mga cons doon sa paggamit ng mga Mga synthetic. synthetic. Kumbaga, instant talaga siya, pero instant din yung buhay mo doon at walang health benefits. So, kumbaga parang sa atin, ito, food supplement, the good thing with this product, pag, again, ginugel mo pa rin siya, pinag-aralan mo, ang maka, nagpapaganda siya ng blood circulation, through vasodilation, nililinis niya yung mga veins and arteries. So, pag tinake mo siya, maganda yung blood circulation mo, so maganda yung performance mo, kaya nag-take effect lang siya kapag nandun ka sa actual, do sa activities, during the foreplay or the activities. After that, normal siya. And normally, yung mga naging customer namin, sinasabi nila, naglala siya 2 to 3 days hanggang 5 days. Gano'n katagal. Even yung isa sa mga Watermarks. influencer natin,
si Alfred Watermax na 5 to 7? 5 to 7 days daw sa kanya. Wow. But alam ko mga nasa 30 Bata plus pa pa siya, lang 30. din siya. Yeah. And then, na-test na rin namin to sa endurance. Yung mga, like, mga endurance ride, kailangan mo ng energy. Triathlon. O, Nag-workout. yes, okay po siya. Kumbaga, maganda yung nagiging benefit sa katawan. Kaya sabi ko, it's not for sexual health lang to. Kumbaga, may mga additional Benefits lang. Kumbaga, holistic benefits for a male person, Correct. for men. Kasi marami ring mga, yung men, especially yung mga young adult, di ba? So parang gusto nila ng extra energy kasi mga bata, mahilig yan na lumabas, hindi lang sa trabaho, di ba? Gusto nila mag-workout. So really, holistically, may mga benefit. No? Not necessarily sexual appetite, but also like you said, sa prostate, and then yung additional boost of energy for the rest of your day or even sabi mo nga, for the week. No? So yun. Ano ba yung science doon? I'm just curious. No? Kasi nabanggit mo yung sa mga arteries and whatnot. Pero yung sabi mo kanina, maca. No? Aside from that, meron pang mga other ingredients ba na Yun. part of it? Tama, Coach. Yung ingredients kasi ng product natin, as you can see, kahit tingnan mo dun sa label, dalawa lang talaga siya. Maca and clavo-huasca. So, yung maca, Clavo-huasca. yung science behind that maca, parang talagang many decades ago, nabuhay yan dun sa Andes Mountain. Yung Andes Mountain, 14,000 feet above sea level. So, yung soil nutrients niya, napakaganda. So, yung nutrients na yun, yung na-absorb ng plant, and that gives the maca plants na mag-produce ng ganong effect. Pag binasa mo yung history ng Inca tribe yun yung mga local people sa Peru, may mga warrior na tinatawag yan. So, during ancient times. So, yung mga warrior na yun, yan yung ginagamit nila as pang energy nila, pang-boost, muscle building. Kasi nakakatulong din siya for muscle building. Okay. Yung motility for men. So, kumbaga, ang dami niyang mga benefits nung plants. Nung maca plants. So, kaya naging well-known siya, naging famous siya. Sabi ko nga siya yung parang Peruvian ginseng eh. So, yung isang ingredients naman natin, that is clavo-huasca. Yung clavo-huasca, ano siya? Vine siya. Malaking ugat siya. No? Okay. Na nabubuhay siya sa rainforest ng Amazon. Okay. So, pag inalam mo naman yung history niyang clavo-huasca, so, meron yung vine tincture niyan. Yung vine tincture, yun yung parang beneficial or medicinal sa kanila during that ancient time. Yan yung ginagamit nilang medicinal plants pag may mga health issues sila like stomach problem, sa mga pains, mga joint pains, maraming health benefits sa erectile dysfunction. And pag binasa mo pa rin yung history niyan, kasi talagang ni-research ko yan eh. Yung vine na yon, parang pinuputol-putol nila. Kasi parang kahoy siya eh. Tapos ang gagawin nila, alam niyo, ibinababad sa doon sa inumin. Like, liquor or... Parang nagiging... parang yung shoktong ba? Parang binababad nila yung vine na yon. Tapos yung katas nun, piniferment nila ng matagal. May paniniwala or may belief yung mga Amazon people na if you drink that, no, ininom mo yon, parang sa kanila, parang potion yun, na nagkakaroon ka ng eternal life. Nagpapalakas sa kanila. Parang nagpapabata din. Yes. So, forever young. So, yun yung, kaya, sabi ko nga, with these two ingredients pa lang, very powerful na siya. Kumbaga, very helpful and beneficial na siya sa health condition natin. Correct. Unlike dun sa mga, di ba, kahit bumili ka ng ibang mga products, makikita mo saan katutak yung mga ingredients yun. And then pag ni-research mo siya, sabi ko nga, napakadaling mag-research ngayon sa University of Google. Pag ni-research mo doon, halimbawa, itong ingredients mo, i-research mo doon, andun na lalabas na yung kung ano yung benefit saka side effect. Right. So, ako, ang thinking ko, the more na mas maraming ingredients yan, the more na mas complicated, the more, parang, yun The lang more yung, mas madaming side effect. Yun yung parang sa akin na understanding na, why not try this product na parang yun yung parang gusto nating i-share sa public kasi syempre mayroon din tayong parang pinaka-core values yung company, may mission din tayo na talagang is to help more people, especially Quality of life. sa men's health, no, yung sa sexuality, especially mga kalalakihan, and also yung women. In fact, ang maca kasi meron din siyang benefits for women, infertility, meron din. hormonal imbalance.
sample na tayo nung product niya, may ginawa na tayo. Sabi niya effective naman yung mga nabigyan niya. Ikaw nga tontuwa. Effective din. So hinahanap nila. Pero the problem is yung raw mats natin. Kasi nga nag-pandemic, tinatanim kasi nila. Walang makuha na available. So, na walang raw mats. available niyan dito sa Philippines, yung raw mats? Or dito nyo na rin nakuha? Doon po Sa talaga Peru, mismo, sa Peru pa sa Peru. talaga. Oo. Oh. Actually, good question yan. No? Kasi there are a lot of people, sabi na maka, ang daming maka. Meron daw, kasi minsan may customer na sabi, nakatry ako ng maka, hindi naman effective eh. So, kapag ni-research mo rin ang maka, there are 100 kinds of maka. Maka. So, okay. Yun yung mga variety niya. Doon sa 100 kinds of maka na yun, merong maka na ginagamit only for cooking. Okay. Inihahalo siya sa mga cookies, smoothies. Kumbaga, yun yung talagang yung purpose niya. May benefit siya, pero hindi siya ganun ka-focus when it comes dun sa men's health. So, meron talagang maka na which is para dun lang. Yung mga increase ng libido, sexual appetite, which is yun, yung Peruvian maca. So talaga yung ingredients natin is coming from Peru talaga. Originate from Peru. So all natural ingredients, Correct. all the way from Yeah, especially Peru. sa mga middle-aged men, mga 40s to 50s, kasi nagsusubside na talaga yung ano yan eh. Yung ganyang age, no, nagsusubside na yung mga sexual appetite niyan, yung energy nagsusubside na. Ako personally na-experience ko yan eh. Na parang pagdating ng mga 4 p.m., 5 p.m., parang masyado na akong pagod na pagod. Exhausted na. So this really will be a supplemental to boost your energy. Like you as an athlete, 'di ba? Mahilig ka workout ka, ganyan. You also joined the triathlon before. Before. Pero ngayon, like yung day to day, unlike mga 3 to 4 years ago, talagang may energy ako sa umaga mag-workout eh. Pero feeling ko as I age, parang pabagal yung yung drive ko para mag-workout. Yung sipag ko sa workout bumabagal So I think this product is promising kasi nga again, we're not talking about mainly sexual appetite di ba? Yeah. Correct. It's more of yung holistic benefit niya sa prostate. Probably yung mind fog, yung parang medyo may foggy yung isip mo. Kasi nga yung energy mo nauubos na. So yun yung promise ng product na to. As I see it but correct me if I'm wrong. So that's the idea, that's the promise of the product. Yes, coach. Yun talaga yung yung personally ako yun yung na-feel ko, and even yung mga customer namin na for how many, kasi 1 year pa lang tayo sa market. So, syempre pag food supplement ka, rules ng food regulatory na bawal ka mag-claim kasi you're only a food supplement. Correct. But there's no label naman na totally no therapeutic claims. Ang nakalagay sa akin, no approved kasi we categorize as food supplement. Pero hindi nila pwedeng sabihin no therapeutic claims kasi bakit? Yung mga user natin, yung mga nakagamit, nagte-take effect, may magandang resulta. Correct. So kaya ako personally, yun yung effect sa akin kasi like for example, syempre as a business person, talagang yung isang buong lalo sa amin ngayon, yung isang buong araw kulang po yung oras In fact, bago kami pumunta dito, natulog kami kagabi 2 AM na. Nag-alarm ako ng 6:30 kaya nung parang So, yung supplementation is really a big help, no? Na kumbaga yung brain mo, yung mind mo naka-up pa rin. Kumbaga yung processor mo hindi 'di ba? Pag kumbaga sa computer, minsan nag-hang siya parang exactly. Kaya pala energize si Sir Greg sa pagsasalita and all, given na 2 AM ka pala natulog. Parang wala naman sa mukha mo, puyat ka. So I'm just curious, ano yung, siguro ma-educate mo kami, how do we consume this? Ano ba yung proper dosage? Ano ba yung mga dapat natin? At saka who should take it? Ano bang age ang pwede nang mag-start ng product na yan? Actually, ang pwedeng mag-take ng product, 18 years old and above, pwede na siya. Okay. And basically, ang suggested dose niya is 1 cup. 1 capsules a day. Ang isang capsule is 500 milligram. So, yung milligram kasi required yan ng FDA. No? And
basically yung mga users natin, pwede yung inumin ng 2 hours before the activities. So alam Okay. nyo na yung activities na yun. Okay. No? Pero kung wala ka namang, sabi ko nga, maraming activities sports Right. activities, work-related activities, saka yung performance mo. No? So, dun sa mga ibang customer namin na ang purpose nila is for sexual appetite, yun yung sinasabi namin na 2 hours before mag-engage ka sa activities, pwede mong inumin yan ng walang laman ng tiyan. Okay. Empty stomach, no? Tapos warm water. And yun, okay na siya. Ngayon kung mayroon kang like for example, hindi nawawala yung nagkakaroon ng yung nagiging acidity. Acid okay. yung kung Acid kasi may reflux. ulcer sila or may better to take after meal. Okay. So, pwede rin. Okay. So kung wala naman silang problem sa ganun, before meal, based on my experience, based sa experience ng ibang customer namin, kasi alam mo minsan, kinukumusta din namin yung mga customer namin. Hindi kami yung tipo na product and company na makabenta lang. Meron kaming separate sa office na wala siyang ibang ginagawa kundi tawagan ng mga customer. Get the feedback. Kumustahin na, For the improvement. kasi ang purpose namin is makamusta si customer, kasi kumbaga parang we care sa customer namin. Correct. So, kumustahin kung merong feedback na ganito yung na-experience, lalo yung mga first time na hindi pa nakagamit. So, yun yung kalimitang in-orient namin. So, ang ginagawa po namin, yung mga customer namin na talagang, let's say, out of 100%, siguro 3% merong feedback na, ang feedback nila, parang nagkakaroon sila ng mild headache. So, sa lahat ng mga ganitong mga panglalaki na, common yan. Kahit hindi yung product namin. Yung iba nga worse Sinasabi ng ibang customer namin, 2-3 days na. Migraine talaga yun, Oo. hindi na mild headache. Bakit siya nagkakaroon ng ganong result or effect? Lalo na pagka first time or yung lifestyle niya. Kasi kung ang lifestyle niya, mahilig mag-yosi, inom, basta yung nutrition niya, hindi proper nutrition yung na-intake niya. So, syempre, yung veins and arteries mo, expect mo na yan, barado yan. Kumbaga sa Correct. tubo ng tubig, ang daming mga umido niya, sobrang kapal. Correct. So, ngayon, pag nag-take ka nito, lilinisin niya kasi yan Tapos magagandahin yung blood circulation mo. Ang problema, pagka medyo makapal na yung lining ng mga veins and arteries mo, syempre, yung blood flow mo, medyo parang magko-congest yan. But that's only temporary. Kaya nagkakaroon ka ng parang headache. And meron akong nabasa, again, kay Google, na sinasabi nila, merong parang human, talaga, na meron silang, pag nagtitake ng mga ganyang meal supplement at yung para sa blood circulation, talagang nagkakaroon sila ng parang, nakalimutan ko yung term mayroon siyang medical term na parang, kumbaga, yun talaga yung nagiging effect. Parang fatigue yun na nagki-create ng pain. Okay. Normal yon, meron out of nakalimutan ko lang yung term pero siguro sa next natin. Sige, balikan natin. Nilalagyan natin ng caption. Lalagyan natin ng caption doon. Pero nasa Google yon na meron talagang gano'n na kahit hindi lifestyle or yung diet, meron talagang tao na pag uminom ka sa mga blood circulation, yun yung nagiging effect sa kanya. Kasi meron na kaming customer na ganyan nag-feedback. So, syempre, ako gusto kong aralin. Na, kahit di naman tayo medical doctor, sabi ko nga, lahat naman yung open yung, So, nag-aralan ko. So, yun meron pala talagang ganon. So, pero, ito yung maganda dito. Based sa mga customer namin, at ako personally din, experience ko, pag yung mga naka 3 capsules ka na, 3 to 5 capsule na gumagamit. So, ibig sabihin, na-cleanse na siya, okay na yung blood circulation. So, normal na siya. Right. Okay na siya. Nawawala na yung ganong feeling. Just like naman any supplement or gamot na iti-take mo, pag stranger yan kasi sa katawan mo, talagang may, parang somehow may feedback na mag-a-adjust muna yung katawan mo. So, I'm So, I just think that makes curious. sense. For the information of our audience, yung product natin is FDA approved, right? Yes po. Yan. So, yun maganda yan kasi at Correct, least meron correct. tayong approval. And then you mentioned 18 years old until what age siya? May limit ba yan? Hanggang gusto niyan lumigaya. Pero natanong ko na ba, ano yung maximum na pwede nilang i-take in a day? Ayan. So, kami din, nag-base din sa mga customer namin.
na ako tinry ko rin. Kasi, syempre, brand namin yan, product namin yan. I tried 2 capsules in one day. Pero hindi ko sinabay. Kasi talagang, pag nag-take ka nito, grabe, sobrang lakas ng effect talaga niya. So, may mga customer kami na talagang sila, parang alam mo yung word na hardcore, ibig sabihin talagang bata pa daw sila, gumagamit na sila ng mga blue pill. Okay. No? Yung mga synthetic. Yeah. So, nung na-try nila to, kasi nga, napaliwanagan, na-educate sila, ayaw na nilang gamitin yung mga synthetic. Gusto nila, they go into food supplement. Kasi may effect, may maganda yung result. So, mayroon kaming mga client na 2 capsules sila, sabay iniinom. Okay. But we do not, We don't recommend. We don't recommend, pero for the sake na yun yung hinahanap nila na performance or effect sa kanila, yung iba talaga Yun ang capsule. tinitake. Okay. Like, meron akong kaibigan na, syempre, ayokong mag-mention ng name, government official na high-ranking official siya. Siya kasi, malaki yung, 6-footer siya eh. Malaki yung katawan niya, nag-workout siya, tumatakbo siya sa track and field. Tapos, syempre, as a policeman, no, na official, syempre, sobrang busy niya, sobrang stress niya. So siya, talagang ginawa niyang supplementation niya. 2 capsules a day siya. Okay. Daily. Kasi So, daily okay naman. nag-workout siya, daily tumatakbo siya. So, nagustuhan niya talaga. Kasi sabi niya, maganda yung performance nung body niya. Pero I assume, for that to really be effective, kailangan syempre, balansehin mo din yung na diet. Correct. Workout, etc. Magbabago ka din talaga ng lifestyle. Kumbaga, baka naman lagi ka masyado Depende mag-depend dito. Correct po. Lakas mo pa rin, Totoo. kumain ng liampo. Tsaka ka pa rin. Yeah, Oo. good. Buti nabanggit niyo po, no? Yung daming customer na nagtatanong, pwede daw ba yung isabay sa alak? Okay. Kasi ang katuwiran nila, lagi ko tinatanong, sabi daw nila, kasi daw pag may alak, doon daw nag-iinit. May balak. pag may alak, may balak. Oh. Diba? So, kung pwede daw yung isabay. No? So, ako, sa tagal ko na rin sa food supplement industry, lagi ko sinasabi, it depends on your body metabolism. How your body respond to it and paano niya ina-absorb yung product natin. So, again, dun sa mga customer na nakausap namin, na interview namin, merong customer na mas gusto niya may alak. Especially, ang ayaw nila ng beer, yung mga brandy, whiskey. No, parang gagawin daw nila, magsashot siya ng 3. Ito, senior citizen na eh. Pag shot niya ng 3 whiskey or brandy, medyo umiinit yung pakiramdam ng katawan niya. So, tapos nagtitake siya niyan. Pang-boost. Pang-boost. Kaya nga sabi niya, first time daw niya in a history na, tawag dito? Yung 7 days na, nandun pa rin daw yung appetite niya. Tapos sabi niya, Gren, parang sumakit yung balakang ko. Sabi ko, talaga po sasakit yan. Imagine ninyo. Inaraw-araw po ninyo. Hindi yan dun sa effect ng product. Sabi ko, syempre, Na-exercise na stretch. senior na kayo, na-stretch yan or na-exercise kayo. So, talagang mananakit po yan. Pero, hindi yan yung cause nung product. Kasi minsan may ganong sinasabi na parang nakaramdam daw siya. Sabi ko, syempre, once na yung muscle mo, kumbaga pag nag-workout ka, first time mong ginawa yung ganong routine, mananakit talaga yan. Correct. So, yun, may ganong kaming mga instances na sinasabay nila sa alak. But again, you don't recommend Yeah. na isabay. Ang ginagawa kong nire-recommend ko sa customer, sabi ko, i-take muna nila yung product ng walang alak or anything. Yeah. Subukan mo muna para ma-feel mo. And then, saka ka ngayon mag-explore. Kasi baka mamaya, nag-take ka ng alak, tapos hindi mag-effect, sisihin mo pa ako. Meron kasing customer, natatawa kami minsan sa mga kwento ng customer. Kaya ng customer, Sir, bakit ganun? Nag-take ako ng King Tut, umepect yung product nyo kinabukasan. Hindi, totoo yun. Tagal lang inantay. Really story. Sabi niya, syempre napahiya na ako dun sa ka-date daw niya kasi, kinabukasan na nag-effect. Pero sabi ko, at least sir, effective pa rin. So ngayon, ang gagawin nyo, one day, i-advance nyo na yung pag-inom. Kasi sabi ko yan, talaga, sa mga customer namin, 3 to 5 days. Kaya we didn't promise kasi kung anong oras, pag may nagtatanong pong client, anong oras sa effect, sabihin namin, hindi po kami kasi nanloloko. Talagang depende po yan sa body ninyo. So, we cannot assure kasi yung oras
Baka So, mabalikan kailangan pala kami. i-test muna nila bago sila mag-set ng date sa mga ano nila. Or you take it daily. Pero Pwede siya. majority Once a day. kasi, So, okay lang yung i-take siya daily. Yeah. opo, Talaga, as a supplement. Lalo na kung sobrang busy mo, talagang you need more energy, focus, and everything. meron tayong friend kasi na ED. Meron po siya talagang ED na problem. So, Okay. actually, nagkaroon pa ng, ano yan eh, parang nagkaroon sila ng problem mag-asawa. Pero nung na-try niya to, sabi ko, bakit di mo try every day? So, ang ginagawa niya, 2 capsule ngayon, tomorrow, 1 capsule, on the next day, 2 capsule. After 15 days, nararamdaman na daw niya, nagalaw. So, after 1 month exact, talagang sabi niya, ang galing ng product. So minsan talaga? yung ano niya, yung effect niya, ano lang, after a few days or weeks, tsaka siya nag-e-effect. Depende po kasi sa case. Kasi Depende katulad sa ng tao. friend namin, matagal na. It's been a year na talagang AD siya. Yun talaga yung major Problema concern niya. Kasi diabetic eh. Ang babae almost- pwede rin subukan yan? O may effect ba sa babae? We recommend lang po sa panlibaba, lalaki. talaga Lalaki. Siya. Okay. Na formulate siya pang lalaki. So may sample na tayo, maghanda ka na. Ayun, so Saka mapa-observan talaga. Kasi sa ako lang nalaman sa kanya, nag-take ka ba? Kasi laki ng difference. alright, sige. So yeah, my next question is kung gusto nilang bumili, where can they find yung products? Saan sila pwedeng bumili? Of course, may mga distributor din tayo, different provinces, no? May mga local drugstore din na available to. May mga hotel din na mayroong like for example, pag parting north yan, meron tayo sa Chongsan drugstore Sa Baguio. sa Baguio. Tapos like yung sa Nueva Vizcaya, yung 24/7 din na hotel meron din doon. Tapos yung mga drugstore na yung mga HB1. sa mga bayan-bayan. Okay. Sa Mindanao, lahat ng HB1 pharmacy, I think 70 branches yan. Meron na. Sa Mercury, Meron. meron din tayo, pero parang nasa test, pa lang Okay. din sila. Hindi pa lahat ng Mercury drugstore. Sa generic pharmacy, we're working on it. Nakipag-connect na sa amin. Mm. Pero in any case, online. pwede Online, nila meron bumili. ba tayong Yes. online? Yeah. Online, lahat ng platform meron tayo. Hmm. Shopee, Lazada, TikTok. 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 Yes. Nagla-live din tayo doon. Okay. TikTok live din tayo. And then, FB ads, may mga Okay. din tayo. So, lahat ng social media platform Pwede meron. mag-order. Pwede umorder. Okay. Tapos, we deliver nationwide, Mm-mm. pre-shipping na rin yan, and we accept COD payment. Okay. And ngayon, yung gagawin po natin Yeah. through credit card, so marami ng ways. Yun. May tanong pala ako, affordable ba naman yung product natin? Of course, syempre, yung presyo natin, kung i-compare natin sa ibang brand, mas less yung price natin. Okay. Okay. Pero yung price natin, hindi siya rin sobrang baba at hindi rin naman sobrang taas. Kumbaga, nasa mid-range tayo na parang, syempre, if you want a good quality of product, syempre, yung materials niyan, hindi Yeah, naman mura At natin. saka yung nabibili. raw mats nyo galing pa sa Peru, Correct. di ba? So, understandable kung medyo mataas Yes. siya. Pero, So sa packaging, how much yung isang capsule? So like yung ang packaging kasi natin, dalawa po. by the way, ang ganda ng packaging nyo. Oo nga, ganun. Isang 10 capsule, saka isang 2 capsule. So ito, ang selling price natin ito online is 350 sa Shopee, Lazada. Okay. Sa mga drugstore, nasa 200 pesos 200 siya. lang. Okay. Yeah. Kasi normally kasi since naka-free shipping tayo, nandun na yung lahat ng mga ads-on, which is gano'n naman talaga eh. Hindi naman napupunta sa amin yung And yun din kasi yung protection namin dun sa mga reseller and distributor natin na kung gusto mo makamura, doon ka na bumili sa mga, correct. yun yung parang way na pinrotect namin yung mga distributor and reseller natin para mas makamura sila. Kasi Correct. kung di namin gagawin yung kawawa naman yung mga distributor Right. saka yung Kaya although, syempre, ang mga tao gusto nila discreet, ayaw nilang So, talagang kahit magkano, sabi nga, kahit magkano ang presyo niyan, basta effective at nag-work yan, Yeah. Correct. sigurado bibili nila yan. Totoo. Tsaka yung price naman po natin, hindi siya talaga totally sobrang mahal or sobrang mura. And sabi ko, natutunan ko to dun sa isang kaibigan ko. Sabi niya,
cheap things never good, good things never cheap. Diba? Yeah, correct. So, kumbaga, bibili ka ng produkto, yung sakto yung price, pero you have the quality. Tsaka, pinapasok natin to sa katawan natin di ba? Gusto mo ba, meron kasing customer, meron akong iniinom, 5 piso lang Sabi ko, sir, choice nyo po yan. Pero syempre, ayoko namang yung nyo. But kung effective po sa inyo, nag-work, at sa tingin nyo, safe naman yan, go They're for good. it. Correct. But ito, in-offer namin is para masubukan matry. Pero quality yan. Correct, Syempre, correct. katawan mo na yan, titipuin mo pa, di ba? Yes. So may pack of 2 at saka 10. 10. Yeah, Okay. 10 capsules. So, Sige, so before we end this, kasi ang main talagang objective natin dito is ma-inspire natin yung mga aspiring entrepreneurs na gusto rin magsimula ng negosyo. Ano ba yung advice na mabibigay nyo sa kanila when it comes to starting a new business or keeping, kasi sabi mo nga roller coaster yan, may mga times na parang gusto mo nang kumibap, 'di ba? Tapos parang an advice lang kung paano ka magsusustain din ng of yung parang dream mo talaga to achieve that something. ladies first. Ako kasi talagang, totoo po yun Merong peak, minsan talagang sagad-sagad, di ba? Sabi nga, pag binigay sa'yo yan, imposibleng walang solusyon. Ang isa sa natutunan ko po, huwag kang mahiyang sabihin yung problem mo. Kasi meron at meron na tutulong sa'yo. Nag-join ako sa mga community para at least, kasi puro basa lang ako, mahilig ako magbasa, magkukwento ako sa kanya. Kasi teacher Sabi ko, Dad, nasa tamang pala tayo. Track. Tapos meron din ako sinalihan po, isa rin sa gusto namin ma-meet, si Arvin Urubia. Isang batang talagang coaching siya na negosyo talaga, kasosyo. So bumili rin ako notebook noon. Nung talagang time, libro pala. So, nung time na talagang nag-struggle kami, nagbabasa ako, napapaya ako, sabi ko, Daddy, ito na pala yung nangyayari. Sabi ko, andito na tayo. So, yun, malaking bagay kasi. At syempre, kailangan pinakauna po prayer Sabi nga, kung hindi ka makatulog, ibigay mo sa kanya Paubaya mo pag di mo na kaya. Kasi yun din yung sabi niya na hindi tayo didinggin ni God kung hindi tayo nahiling. So, hindi, kasi tao lang tayo So, you have to ask. I-ask mo sa kanya kung anong kailangan. Kasi, kaya nga sabi ko kay Gren, ang ganda ng flow ng 2024. Kasi binigay yung tamang tao. Then ngayon, may tatawag sa amin, ganito, ganyan. Natutuwa po kami. Yung flow talaga. So, sabi ko, eto na talaga, eto na yun. Sabi ko, maganda tong nangyayari Good sa atin. start So, of the eto na talaga yun. Sabi ko sa kanya. Di ba? Yung may share siguro namin doon sa mga young entrepreneur na gusto mag-start ng business. Although kami, we're not young anymore, nasa 40s na kami. But I started doing the business, yung nasa sales na, sa network marketing for almost 17 years. 27 years old ako. So doon ako na-expose na, sorry to say sa employment talaga, limited yung income potential mo. But if you are into business, doon ka nagkakaroon ng unlimited income potential. So, doon na mindset ako na talagang you go for a business. Right. Yung employment, parang tawag dito, experience. Training ground. Training ground mo yan. So, yun. And we are very lucky enough na nagkaroon kami ng mga business partner. And one of my mentor na talagang hinahangaan ko, yung may-ari ng Jim's Coffee. Yeah. Jim's Taga Coffee. Manila siya. Manila sa Quezon City. Nalimutan nga namin. Yung story Meron kasi siya dalang pack ng Jim's Coffee. ng Jim's Coffee, naging kaibigan ko na rin siya sa church sa INC. And then sa motorcycle, naging magkaibigan kami doon, nag-start yan. And naging parang hinangaan ko siya kasi nasa sales din siya He started from scratch. Napakaganda din ang story. And yet, yung company niya is more than 20 years na very successful. Siya din yung naging partner namin dito. Kasi it's a corporation. Unang nagtiwala sa amin. Siya din yung nag-guide sa amin. Maganda ma-invite natin dito. Yes. Oo nga, baka Sobrang down to earth. Kumbaga, napakabuti at saka talagang hindi siya madamot when it comes sa idea, when it comes sa business. Kaya sabi ko nga, grateful and thankful ako na nakakuha ko kami ng ganong partner na, kumbaga, sobrang laking company na,
Pero sino ba naman ako para partner sa akin? Pero nung binrot up ko sa kanya tong idea, siya din kasi believer ng product. User din siya ng product. Kaya sabi niya maganda yan, saka gusto niya po yung product. So, sige, tulungan kita dyan. So, yun doon nag-start. Tapos may iba pa kaming mga kaibigan din na nakasama namin ka-church na naging partner din po namin dito. Tapos yung isang naging kaibigan ko na parang tatay ko na, parang naging magulang ko na kumbaga, siya kasi nga lumaki ako walang tatay. So, basically, siya yung parang nagtiwala sa akin na hindi naman ganun tawag dito, katagal yung relationship namin. Naging classmate ko siya sa motorcycle riding industry, si Kuya Rudy, na parang, alam mo yun, nagtiwala siya na nakakasama ko naman yun sa hobby namin sa 4x4. Which is very successful business person din for more than 20 plus years na rin yung kumpanya na napakasimpleng tao. Correct. Pag nakita mo silang mag-asawa personal, hindi mo masasabing successful businessman siya. Kasi talagang sobrang down to earth. Hindi siya mahilig tawag dito, hindi siya mahilig yung sa postura na mayaman. Pero makikita mo talagang, sabi ko, idol ko talaga tong tao na to, na senior citizen na siya, pero grabing magtrabaho. Until now, nagtatrabaho siya. Birthday nagtatrabaho. Parang siya yung tamang example ng work hard, play hard. Parang tagline natin yan, ha? Kasi alam mo bakit? Pag pumupunta ako doon, hanapin mo na yung lahat ng model ng Land Cruiser from doon sa pinakaluma hanggang sa nasa kanya yung lahat ng collection na yun. Pag pumunta ka sa bahay niya, parang may showroom na sasakyan. Ganun siya. Tapos, yun, kumaga, yung knowledge din na ini-impart niya sa amin sa negosyo, yung mga behavior ng mga tao. Kasi, alam mo, ang number one nating kalaban kapag nagninegosyo tayo bukod sa gobyerno. Diba? Number one nating kalaban is yung tao, employee. Na which is, yan din yung asset din natin. Kasi bawat tao iba-iba ng ugali. Correct. Iba-iba ng working habits, may masipag, may tamad, may sakto lang. 'Di ba? Kaya ako sinasabing yan yung kalimitang nagiging liabilities ng company. Yeah, with the wrong people talaga, liability talaga. Yeah. And yan din yung nagiging asset natin. Swerte mo pag nakakuha ng trustworthy, masipag, na talagang may malasakit sa company, sa negosyo. So, yun yung, as entrepreneur, yun yung na-experience namin ngayon. Kasi before, yung sa network marketing namin, ang gagawin lang namin mag-asawa, magpe-present, magte-train, magtoka ng konti, uwi ka sa bahay, tulog ka. Kinabukasan, gano'n lang. Magtrabaho ka o hindi, na-establish mo na yung network mo. At the end of the month, may commission ka, may income na papasok sa'yo. Dito sa traditional, dito ko lahat na experience. Lahat ng stress, lahat ng kami yung nagpapak nito, yung mga deliveries, lahat. Ikaw, sabi ko nga, hindi ko alam ang role ko, driver, janitor. Talagang everything is like a first-hand experience, tsaka yun, para sa inyo. Yeah, kalimitan kami pa. Baby namin kaya parang ganun ka excited. Linis ang office, kami lahat Tapos, kami pa yung walang sweldo. Ganun talaga, as ikaw yung may-ari ng company, kailangan you have to, talagang ibigay mo na yung 101% mo. Kasi, correct. naniniwala naman kami with this opportunity na talagang makikilala, magkakaroon ng result. And, of course, grateful and thankful din kami sa mga mentors, sa mga coaches. Like, si Coach Dennis, na-meet namin na, di ba, parang, sabi nga namin may purpose bakit ka nakakamit ng mga ganong klase ng tao along dun sa journey mo para maging successful ka. Kasi sabi nga namin, di naman kami masamang tao na ang sigad naman, ibibigay din sa yung mga tamang tao. Imperfect time. Along the way at the perfect time na ma-meet namin. So, yan, kagaya ngayon, nandito kami hindi naman namin So, sila si Ruby, yung partner natin. Yan. Magkasawa. Napakabait po yung isang ang negosyo naman noon, very successful din. Bigasan. Lahat ng bigas sa Cavite sila. Sa ibang bansa sila nagpapaano. Nagsusupply. Napakabait din ng mag-asawa na yon. So, kumbaga, binigyan kami ng mga partner na sobrang
magbabait, very successful din sa business. So nagtagpo-tagpo na eh. Tapos syempre sa negosyo, first time namin, wala talaga din kami halos alam. Pero kailangan alamin namin. Correct. So yun, syempre hindi mo naman makukuha agad ng basa-basa yan. Kailangan mo talaga ng mga mentor, kailangan mo ng mga coaches. Kailangan. Kaya, yun, grateful kami, Coach Dennis. Oy, thank you. My Nandyan pleasure. ka. My pleasure. Oo. Ayun, so yeah, thank you so much again for being here sa invite namin to be here kasi nga our objective here talaga is to matulungan din natin yung audience natin, yung mga aspiring entrepreneurs, ma-inspire sila, and at the same time ma-promote din natin yung mga entrepreneurs like you, so it's really a community of like-minded people. That's our objective here sa The Playground. Yeah, So, and we're also thankful na na-educate kami about your product, yung ating audience na-educate din, and yung experiences nyo, shinare nyo sa amin about, running a business. So, thank you so much. Okay, so until the Alright. next episode, Yeah, see you. follow for more. Bye-bye. Thank you.